Good afternoon mga kapatid, good afternoon. Bale, nandito tayo ngayon sa sa yard ng new company ko, nire-ready ko yung mga equipment, So, ngayon lang uli ako makakapag-video. Kanina kasi maraming mga tao dito, So, hindi ako makapag-video. But then now, makakapag-video ko kahit konti. Ipapakita ko sa inyo ang external ni Alex, na-meet nyo na siya, pinakita ko na siya, and then medyo iikutan natin siya at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko ngayon, kasi kailangan, kasi sa akin lahat ng equipments, bali flat deck pa rin ako dito sa company na to, at kailangan sa akin lahat ng equipment. So nag-order na ako ng mga equipment, sineset up ko siya ngayon. Hayaan yung ipakita ko sa inyo yung mga equipment na binibili ko, and then mag-walk around tayo external kay Alex, So tara, samahan nyo ko para kahit papaano makita nyo na kung ano ang itsura niya, So tara. Okay. Alright. So ayan, nakita nyo naman na yan na ganyan ang itsura ni Alex, is Volvo siya, BNL 840. This is mid-roof para sa flat deck siya, And kung makikita nyo, ang kinuha ko is hindi ito yung gusto kong kulay, pero nagugustuhan ko na rin siya, So bali black yung kanyang combination sa kulay niya, So ibinabagay ko sa black kasi lahat ng wheels niya are black. Kung makikita nyo, ayan, So pati yung sa loob na tire, black din yan. Ayan yung mga equipment na inaayos ko, yung tarp, yung mga chains and binders, yung ratchet. Ratchet yan, yung kind ng yung binder is yung pinupersa mo siya para malak, pero ito meron siyang gear para humigpit, So ayan yung headache rack. So ikutan lang natin ng isa, then bubuksan natin yung hood, So bale disc brake si Alex, Lahat ng kanyang gulong ay disc na, So wala tayong magiging issue kapag winter time dahil disc siya. So ayan ang malalaman nyo kung disc brake siya dahil nakaganon, nakatutok yung Ayan, kita siya doon. Ewan ko kung mapapansin nyo. Disc brake siya lahat. Ayan. Dito yung kabila, disc. And then yung suspension ni Alex, hindi siya yung regular na suspension lang, Bale ito yung upgraded suspension dahil meron siyang 8 airbag. Kung makikita nyo, yung regular na tractor is nandyan lang yung airbag niya, and then yung nandun, yung 4 na yan. Pero ito, kung makita nyo rito, meron pang isang airbag dito, at dito rin, meron din dito, And kung makikita nyo, torsion bar, I think torsion bar to or something, meron siya dito, additional. And ang daming tornilyo, kung makikita nyo, upgraded, yung swing arm niya nandyan magkabila, yung shock niya. And then kung makikita nyo dyan, ang daming connection, hindi yung normal na nakikita, So dito tayo sa bandang taas. So yan, makikita nyo, disc brake din dyan, At yan yung isang I think torsion yan, I don't know. At ito yung isang airbag niya, nandun din sa kabila, So upgraded yung kanyang suspension. And ipapakita ko rin sa inyo na yung suspension na yan is tumataas. Meron siyang controller dito, kung saan tataas at bababa yan. Meron, pag kailangan mong itaas ibaba dahil sa load mo, ito siya, Ayan, makita nyo, ayan, tumataas siya, di ba? Ayan, So kung titignan natin ngayon dito, yan nakaangat ngayon yan, umungat siya.
mataas siya. Kung meron kang gagawin dyan sa ilalim, madali mo magagawa kasi nakaangat siya. Ayan, no? Diba? Oh. So pwede ka nang pumasok dun sa ilalim, ano? So ito yung controller niya. May purpose yan para dun sa load. Pag nag-unload ka, then pag ibababa mo, ayan, bababa na siya ng dahan-dahan. So ibaba ko lang, ano, para kasi nagkakabit ako ng mga chains yan para hindi siya mataas. So nagdi-deflate siya, then bumababa siya ng unti-unti. Ano? So yan. Doon sa dashboard niyan, merong controller yan na nasa gitna lang para standard yung height niya, no? Para standard yung height. Okay. And dito, makikita nyo ang kanyang fuel tank, no? Dito ang kanyang fuel tank at dito yung kanyang def. Ayan, no? No? So, pagbubuksan nito, ayan. Nandito yung battery, ayan. 6 battery yan, yung cover niya. And then meron siya doon na patayan, main switch, no, para mamatay lahat yung ano niya. Yan yung air tank niya sa baba. Ito yung def tank niya, no? And hindi ko pa nasubukan buksan ito kung paano. Let me see. Dito ang release niya. Ayun. I don't know kung dito sa kabila is may release handle siya. Hindi ko pa dapat may ito, release handle nasa dito. Saan man yan? Ayun. Ayun. So yan yung tanke niya, mga kapatid, ano. So ilan ang ano nito? I think dito is 125, yung kabila is 150 gallons, no? So yun ang itsura ng kanyang tangke. Medyo madumi na. Ito yun naman yung shore power ang tawag nila. Pag nakapark ka, pag may electricity ka, no, na plug na pwede mo i-connect dito, lahat ng appliances mo sa loob, lahat ng saksakan mo doon gagana, sa TV, sa microwave. Hindi mo na kailangan paandarin yung makina, no. So kailangan mo lang to i-plug sa socket sa electrical power 110, ano. So yan. So sara natin to. Yung side na to. Yan. Okay. Yeah. Okay. And ito naman yung engine heater niya pag winter. Kailangan yan, ano. So, yeah. And yung kanyang mga side mirror tsaka yung hood mirror, body colored siya, no. At kung makikita nyo yung windshield niya, naka-curve na, no. Curve na curve siya. Tinanong ko pag natamaan ng bato yan, nabasag, papalitan, 1,200. Napakamahal, di ba? So lahat ng ilaw niya is LED na, no. All LED. Hindi ko pa na-check lahat yung features niya, no. Soon, pag nasa loob na ng cab, mag-walk around tayo doon, i-check natin. Pero LED na lahat yan. I think may auto headlight, high beam, low beam, ano. And I think yung kanyang anong tawag na rito sa nasa babang ilaw, basta meron siyang nagpa-follow through kapag pa-curve yung kalsada. Let's see kung ganun nga, no. Hindi ko alam. Ang gulong is parang low profile siya yung sa harap kasi yung ano, yung kanyang clearance, kung makikita nyo, napakalaki, ano. And mababa yung harapan, ano. It's like 11.5 dapat, pero wala akong nakikita na nakalagay na 11.5, pero low profile siya, no. Well, may advantage, may disadvantage. And yung plaka, kailangan ilipat ko dito kasi hindi nakikita. Madadali ako niyan sa scale kasi hindi nila makita yung plaka, no. Mapapara lang ako niyan. So bukas or kung kailanman,
idilipat ko yan dito siguro, ano, ipapalipat ko dito yung plate niya kasi nahaharangan ito ng kanyang moose bumper, ano. And kung mapapansin nyo dyan, sa mga bagong Volvo, yung kanyang grill is pinalaki, no, mas palaki siya. And then meron siya dyang air intake sa hood, ano, kung makikita nyo. And then ang mga marker lights niya is embedded LED lights, lahat yan. Kung makikita nyo rin, meron siyang camera sa harap, ano. At yung mga fan na yan sa parking cooler niya yan, ano. Kasi meron tong parking cooler, walang APU pero may parking cooler siya, no. Meron siyang parking cooler. And dito naman sa side na to, kung makikita nyo, meron siyang blind side sensor, ano. Nade-detect niya kung merong sasakyan sa gilid mo. I don't know kung yung may lane departure, pero ang alam ko lang nito is para sa sa mga blind side. Kapag meron ditong sasakyan sa side mo, meron dun sa panel dun na mag-o-orange siya to remind you, no. I think may audible sound din to remind you na merong sasakyan dito sa side mo, no. At yan, meron ding mirror dyan para makita mo dito, no. And yung convex mirror niya may directional light, no. Sa natin itong side na to, bale ito yung emission system niya, no. Yung sa DEF, yung filter niya, no, nandyan. Yan yung isang nagpamahal at nagpabigat din sa mga newer trucks kasi meron siyang emission system na ganyan, no? Which is mahal yan kapag ka nasira, no. Kailangan alagaan mo, lalo na yung filter niya, napakamahal. Ito, bukas na to. Mahigpit. Ayan. So ito yung kabilang tangke niya, no. Ito yung 150 gallons, alam ko. Total 275 gallons yan, ano. Yung dalawang ano na yan. So hindi na siya bilog, somewhat square round siya, no. Ayan. So pinakabitan ko ng box, no. Magkabila para sa mga equipment, may paglalagyan. Ito yung pinakabit din to para sa type chain, ano. And then yes, yung headache rack para sa lalagyan ng mga ratchet at ng mga chains at ng kung ano-ano pa pwedeng ilagay dyan, no. So yan, basically yan yung mga parts, equipment sa labas ni Alex, ano. Yan yung and punta naman tayo ngayon sa engine niya, ano. Tignan natin kung paano ba to. Hindi ko alam kung paano to, yun eh. Teka lang, I don't know yet kung paano to. Hindi ko pa nabuksan to actually. Aray ko, ayun nga, naipit ako. Aray, sakit. So pataas, yun, pataas pala. So ayan, sakit yung daliri ko, tamaan ng bakal, pumalo dun sa bakal. And then nandito yung kanyang, so ayan, open natin, ano. Ayan. So Volvo D13 to, no, TC. Upgraded version ng D13, ano. So green yung kulay ng engine niya, no. And wala ako nung meron kasi yung bago ngayon na kung saan meron siyang electronic na yung steering niya, no. Meron ditong makina yon. Sa variant na to wala yon, ano. So regular lang na steering ang meron tayo, no. Wala na yung may assist na sa mga bagong Volvo na
kahit daliri mo lang sa sobrang gaan is maiikot mo yung steering wheel niya, no? Yeah, nandito yung coolant niya, no? And I-shift to, no? Bali 13 speed siya, 12 speed, bali 13 kasi may overdrive siya na isa pang gear, ano, kaya mas fuel efficient siya compared dun sa sabi nila 6% to 10% more fuel efficient itong all new Volvo, no? Bali D13 TC ang makina nito, I think. Yeah, yun ang naaalala ko, no? Though hindi ko pa masyado talaga pinag-aralan kasi ngayon ko lang talaga nahawakan ito, no? Never ko pang nahawakan ng ganitong katagal kasi palaging nasa loob ng shop, and kapag nasa loob ng shop hindi mo pwedeng puntahan doon at magstay ka sa truck, lalo na kapag may gumagawa. Kung makita nyo, mayroong mga air vents dito, no? Diyan papasok, ayan, dyan, and then dito lalabas to cool yung makina, and then yung sa hood kanina, dyan lalabas yun, dun pala, ito yung sa air intake nya, dito yan, dito, dyan sa taas kung makikita nyo, and then dun yung sa hood, lalabas dun yung hangin, papadabigin yung makina, no? I don't know kung effective yan kapag ka winter time. Kasi nga, yung iba nga, tinatakpan pa yung grill dahil masyadong malamig. Ano? Okay. So, yeah, disc brake din yan. Sa harap, o wrap around yan lahat, disc brake siya. Ito, I don't really know kung ano ito, no? Itong device na to. Marami pa akong hindi alam. Mas alam ko pa yung sa Freightliner compared dito. And basically yung suspension niya dito is slip spring, wala siyang airbag, ano, pero napakalambot. Napakalambot niya. Sa totoo lang. Yung tie rod niya bali 14,000 ang axle weight na harap is 14,000 pounds. Yan ang ano niya. Okay. Wala pa akong masyado masabi. Dito yung sa washer fluid niya, ano. Dito yung sa steering wheel fluid niya. And then coolant niya diyan. Okay. So punta tayo dun sa kabila, ano. So bali sa labas lang tayo, mga kapatid, ano. Walk around lang to, external. Tsaka ano yung sa loob kasi masyadong komplikado yung sa loob. Sa totoo lang, ang dami kong kailangang alamin kung ano yung mga controls doon. Wala akong masasabi sa ngayon kung pati loob isasama ko, no. At hahaba ng husto itong video na to. So may vent din dito, no, air vent. Papasok diyan yung hangin. Then dito lalabas, no, para palamigin yung makina, no. And compound turbo ang ano na to, ang engine na to, no. Bali 455 horsepower lang ito, pero dahil compound turbo siya, may additional na 50 horsepower. It's like 505 pa rin to, kasing lakas pa rin siya nung makina ng Freightliner na ginagamit ko dati, dahil sa technology nila na compound turbo. Kaya magagamit mo lang yung compound turbo kapag kinakailangan mo talaga, no? Kapag ka talagang hahatawin mo, magte-take control yan, no? Yung compound turbo niya. So dahil mas mababang horsepower, kasi hindi mo naman magagaang lang din ng mga load dito, wala namang mga oversize dito sa company na to, no. Hindi mo kailangan yung 505 horsepower. Yung 455 is more than enough to pull kung ano man yung kailangan mong hilahin. And ang gear ratio nito is 247. Yung hinihila ko sa New Hope is 3.08, no. So sa bundok malakas pa rin yon.
Pero ito, dahil parang 505 horsepower din, pag gumana yung kanyang compounding turbo, edi parang 505 din. Let's see, malalaman ko naman yan. Mapapag-compare ko kapag medyo umaakyat ako sa pataas kung gaano yung hatak niya. Malalaman ko yun later on. At ito yung water separator ng fuel system, ito. So pag nagkaroon na ng tubig yan, kailangan ng palitan, At yan, ito may lock para pag isasara mo uli yung hood. At nandyan yung air filter niya, And yeah, disc brake siya. So, yun lang. Basically, ganun lang, and later on, pag-aaralan ko yung makina niya, kailangan kabisaduhin ko yung mga hose na yan. Kung saan ko makikita yung mga parts niya, yung compressor niya and everything, yung EGR niya. I think ito yung EGR, sa bandang baba. I don't know. Nandiyan naman si Brad Ryan, pagka magtatanong-tanong ako sa kanya. Marami siyang alam. Hindi naman nagkakaiba talaga yung makina namin, Volvo rin siya, and yung makina namin is parehas. Mas updated nga lang itong makina ngayon ng all new Volvo, So, yeah, pakita ko rin sa inyo sa likod kung anong ginagawa ko. Sarado na natin itong hood, So, ayan. And then, ipakita ko sa inyo kung ano yung pinaggagawa ko dun sa likod. Okay. Yeah. Wala siyang spring. Ito, walang spring. Walang spring siya. So, yun. Nakalak na yan. Hindi kagaya nung X-Guard, pero mamahalin yun. May spring siya. So, ito yung aking steel tarp. Bago yan, binili. Yung steel tarp, tsaka yung lumber tarp, ay yung isa. Yung dalawa nandun sa loob na. Umabot yan ng $3,000. Itong tarp pa lang, mga kapatid. Magastos talaga. And then, lahat ng mga chains, binders, straps, another $4,000. Lahat-lahat na. Kasama na yung mga pinagkakabit ko dyan. Yun, para sa mga airlines. Yung box, kasama na, 4,000. Itong mga box na to, itong tire chain rack, dalawa yung box na to, magkabila yan, $4,000. And then yung tarp, $3,000. Yan yung, so $7,000 on top sa presyo nung truck. Like more than $300,000 na, pero yung truck naman, hulugan nito, yung mga equipments lang, yan yung babayaran kaagad-agad. Pero yung truck, of course, financing, hindi ko naman kakayanin bumili ng cash ng ganun kamahal. And then, bago makalimutan, merong backup camera, nandun sa taas, yan, makikita nyo, digital yan, so kitang-kita, you can connect up to 6 camera, kung gusto mo, lagyan sa side, later on, pwede. At kung gusto mo ng yung Bluetooth na camera, kung sarili mo ng trailer, pwede mong lagyan dun sa likod para makita mo yung binaatrasan mo. So, yun lang mga kapatid, mabilisan lang na walk around para meron lang akong mai-upload para makita ninyo ang itsura ni Alex, external niya, yung makina niya, nakita nyo naman na yan ang itsura niya. Maalikabok na, hindi pa nakakabiyahe. By next week pa tayo makakabiyahe. Friday ngayon, by Monday hopefully meron na tayong load para makapag-start na tayo maghanap buhay, Yun lang muna mga kapatid, ang kaganapan dito. Patuloy po kayong sumubaybay. Samahan nyo ko sa bagong chapter at journey ng aking trucking career dito sa Canada. Ngayon, isa na tayong ganap na owner-operator. Sana wag kayong magsawang sumubaybay. Samahan nyo ko sa bawat araw na ako ay magbabiyahe. At ibabahagi ko sa inyo ang aking mga ginagawa
no, sa araw-araw. At hanggang sa muli mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po, isang magandang araw.